Hello guys, sa episode na ito, papakita ko kung paano i-configure itong TP-Link TLWR820N para maging router o kaya naman access point o kaya naman range extender. So sa mga may ganitong klaseng router at hindi nila alam kung paano gagamitin at i-configure at kung paano i-connect sa internet, panoorin nyo ang video na ito. Bago natin tuluyang i-configure yung router na ito, i-reset muna natin ito para bumalik sa default configuration yung kanyang settings. Para i-reset ito, pindutin lang itong reset button na makikita sa likod ng router. Pindutin natin to lang nasa 10 to 15 seconds. Ayan, so after ma-reset, pwede na natin itong i-configure. So para magkaroon ng internet itong TP-Link router na ito, i-connect natin dito sa likod, dito sa one port, yung ating network cable mula doon sa ISP o kaya doon sa main router na kung saan mayroong internet connection. Okay, dahil nakakonect tayo doon sa one port gamit ang cable mula doon sa ating ISP or main router, automatic magkakaroon na rin ito ng internet connection. So basically, pwede na natin gamitin ito dahil meron na tong internet connection. So pwede na nating i-connect yung mga devices natin sa Wi-Fi or sa LAN port nitong TP-Link router. Okay, so subukan natin kung meron ng internet connection itong ating TP-Link router since kinonect na natin siya doon sa ating ISP or main router. So gagamit ako ng cellphone at i-connect ko ito doon sa Wi-Fi ng ating TP-Link router para matest natin kung meron na itong internet connection. So connect lang tayo doon sa Wi-Fi ng TP-Link router. So ito yung kanyang Wi-Fi name. Ngayon, para makuha natin ang Wi-Fi password nitong TP-Link router, makikita natin ito doon sa likod ng router. Ayan, so connected na itong phone natin dito sa TP-Link router. So, subukan nating mag-speed test kung meron na itong internet connection. Ayan, so meron na nga itong internet connection. Okay, ang isusunod naman natin ay gagawin natin ng access point. So, i-connect natin itong TP-Link router natin doon sa ating main router gamit ang wire. So, wired connection siya. Para mailagay natin itong TP-Link router natin sa ibang parte ng ating bahay. Para gawin yun, kailangan i-connect muna natin itong cellphone natin doon sa mismong TP-Link router natin para ma-configure natin ito. So since connected na tayo kanina, i-configure na natin ito. So i-configure ko ito gamit itong aking cellphone. Pwede nyo rin itong i-configure gamit ang computer or laptop. Okay, so connected na tayo doon sa Wi-Fi ng TP-Link. So ang next na gagawin natin ay pumunta tayo sa web browser and then i-type natin yung TP-Link wifi.net para ma-open natin yung interface ng ating router at para ma-configure natin. Okay, so dahil bago yung router natin, so wala pa itong password. So, kailangan natin maglagay ng bagong password bago natin ma-configure itong ating router. So, maglagay lang tayo ng bagong password dito. So, kahit anong password ang gusto nyo, basta at least 6 character long. And then, confirm lang natin yung password na nilagay natin. And then, let's get started. Okay, ngayon dito sa time zone, palitan natin ito ng positive 8 since nasa Philippines tayo. Hanapin nyo lang yung positive 8 dyan kahit hindi Philippines. Kahit hindi Philippines, basta positive 8. And then next. And then next. And then next. And then dito sa personalized wireless settings, pwede na natin ditong i-modify or baguhin yung Wi-Fi name at password nitong ating TP-Link router. So pwede na nating palitan dito yon. So papalitan ko na dito yung Wi-Fi name nitong ating router. Ayan, ganun din yung password. So papalitan na natin kasi ang nakalagay dito is yung default. Ayan. And then next. I-next uli natin. Ayan, so nagre-restart na yung ating Wi-Fi. Kung mapapansin nyo, na-disconnect na tayo doon sa ating router. Kasi nga, nakakonect tayo doon kanina gamit yung default Wi-Fi name at saka Wi-Fi password. So since nagpalit na tayo, madi-disconnect na tayo doon sa ating TP-Link router. So kailangan nating i-connect uli itong ating cellphone doon sa TP-Link router gamit yung bagong Wi-Fi name at saka bagong Wi-Fi password. So i-connect muna natin. Ayan, so ito na yung ating bagong Wi-Fi name, MikeBest Wi-Fi. And then type natin yung password na nilagay natin kanina. Ayan, so connected na tayo doon sa ating TP-Link router gamit yung bagong Wi-Fi name at bagong password. So ngayon, balik na tayo doon sa interface ng router. Refresh lang natin to. Ayan, so mag-login na tayo gamit yung password ng router na sinet natin kanina. Ayan, so nakapasok na tayo doon sa ating router. So next lang natin to dahil naset na natin to kanina. Ayan, so congratulations. So pinutin natin yung finish. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung ating TP-Link router ay nakakonect direct doon sa ating internet. So ngayon, ang gagawin natin itong access point. So para magawa yun, pindutin natin itong menu. And then, pumunta tayo ng advance. And then, pumunta tayo dito sa operation mode.
Sa ngayon, ang mode ng ating TP-Link ay naka-router siya. So connected ito direkta doon sa ating internet. Ngayon, gagawin natin itong access point. Ibig sabihin, pag pinili natin itong access point, i-connect natin itong TP-Link router natin doon sa ating main router para ma-deploy natin or mailagay natin itong TP-Link router na to sa ibang parte ng ating bahay na mahina yung internet connection. So halimbawa, ilalagay ko itong TP-Link router na to doon sa aking kwarto o kaya doon sa kusina, doon sa labas kasi nga hindi na maabot nung main router yung internet connection doon sa aking kwarto, doon sa kusina or sa labas ng bahay. So pipiliin ko dito ay yung access point mode. Ulitin ko po, pag sinabi nating access point, kailangan connected itong TP-Link router doon sa main router gamit ang network cable or wired po ito. May wire po. And then later on, mamaya ipapakita ko rin kung paano natin to i-connect wireless doon sa main router. So sa ngayon, yung wired muna yung ipapakita ko. Okay, so piliin natin itong access point and then save and then reboot. Yan, hintayin lang natin mag-restart yung ating router, yung ating TP-Link router. Okay, so nag-restart na yung ating router. So check natin kung connected pa rin tayo sa ating TP-Link router. So na-disconnect tayo doon. Yan, so i-connect lang uli natin itong ating cellphone doon sa TP-Link router kasi kinukonfigure pa natin ito. So hindi pa tayo tapos. Ngayon, connect ulit tayo doon sa MicBest Wi-Fi doon sa ating TP-Link router. Ayan, so connected na tayo. Ngayon, balik tayo doon sa web browser para ma-check natin yung configuration ng ating TP-Link router as access point. So, refresh lang natin ito. Ayan, so login ulit tayo doon sa ating TP-Link router. Okay, ngayon, since ginawa na natin access point itong ating TP-Link router, so nagtatanong siya ngayon ng ating Wi-Fi name at saka Wi-Fi password kung gusto ba nating palitan. So, pwede nating palitan dito yung Wi-Fi name at saka yung password. Halimbawa, papalitan ko ito ng Wi-Fi name na dahil ilalagay ko ito sa kwarto, so ilalagay ko dito ay ayan, dahil ilalagay ko to sa aking kwarto. So, yung password, di ko napapalitan yan pa rin yun. So, pwede nyo rin palitan yan, nasa sa inyo na yan. And then, save. And then, next. Ayan. So, since nagpalit tayo ng Wi-Fi name, na-disconnect tayo ulit doon sa ating TP-Link router. So, i-connect ko lang ito ulit. Ayan. So, kung papansin nyo, yung ating Wi-Fi name ay Mike's Room AP. Kapag natapos natin ito i-configure, ililipat ko na ito doon sa kwarto ko. So, i-type ko lang yung Wi-Fi password and then connect. Ayan, so connected na tayo doon sa ating access point. So, ngayon, balik na tayo doon sa ating TP-Link router. So, refresh lang natin to. Ayan, then save lang natin to. And then next. Ayan, so, ngayon, successful na nating na-set yung ating TP-Link router as access point. Pwede na nating ilagay yung ating TP-Link router doon sa, halimbawa doon sa kwarto ko para magkaroon ng internet connection doon sa part na yon. So, ulitin ko lang po, connected ito gamit ang cable. So, dapat meron na kayong nakaabang or kailangan nyo pang maglatag or maglinya ng cable mula doon sa main router papunta doon sa kwarto. Okay, so pinutin lang natin itong finish. Okay, ngayon naman, i-configure natin kung paano natin gagawing range extender itong ating TP-Link router. So, pag sinabi nating range extender, pwede nating i-connect itong ating TP-Link router doon sa ating main router nang hindi kinakailangan ng wired or network cable. So, i-connect natin to wireless. So, walang wire. So, ang advantage ng itong setup ay wala na tayong wire na ilalagay or ilalatag para makakonect itong ating TP-Link router doon sa ating main router. Okay, so simulan na natin kung paano gagawing range extender itong ating TP-Link router. So, ang una natin gagawin, dapat connected tayo dito sa ating TP-Link router. So, ngayon, as of now, nakakonect tayo doon sa ating TP-Link router. And then, pumunta tayo doon sa interface ng ating TP-Link router. So, magbukas tayo ng web browser. And then, pumunta tayo doon sa tplinkwifi.net. And then, mag-login lang tayo dito sa ating router. Ayan, so as of now, naka-access point mode itong ating TP-Link router. So, nakakonect ito gamit yung wired. Ngayon, gagawin natin siyang range extender. So, para hindi na tayo gumamit ng wire. So, pumunta tayo dito sa menu, and then pumunta tayo dito sa system, and then operation mode. And then, ang pipiliin natin dito ay itong range extender mode. So, from access point mode, ilipat natin dito sa range extender mode. And then, save. And then, reboot. Ayan, so hintayin lang natin na mag-restart yung ating TP-Link router. So since nag-restart yung ating TP-Link router, na-disconnect tayo doon sa Wi-Fi ng ating TP-Link router. So connect ulit tayo doon sa ating TP-Link router. Ayan, so connected na ako doon sa TP-Link router.
Ngayon, alisin na muna natin yung cable doon sa ating TP-Link router kasi magiging range extender na siya, so wala na siyang network cable na gagamitin. And then balik tayo doon sa web browser. Refresh lang natin ito. Ayan, so login lang ulit tayo dito sa ating router. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na tayong internet connection. Connected tayo doon sa ating TP-Link router pero wala na tayong internet connection kasi nga tinanggal na natin yung network cable na nakakonect doon sa one port natin. Ngayon, para magkaroon ng internet connection itong ating TP-Link router, kailangan natin itong i-connect doon sa ating main router wirelessly. So, kailangan natin itong i-connect doon sa Wi-Fi ng main router. So, wireless siya, wala siyang cable. So, ngayon, nandito tayo. Connect to the host network. So, hanapin lang natin yung Wi-Fi name ng main router na gusto nating i-connect itong ating TP-Link router. So, sa akin, i-connect ko ito doon sa aming main router na ProLink AP. So, piliin ko lang ito and then, itatype ko dito yung Wi-Fi password ng aming main router. Ayan, and then, okay. Ngayon, pwede nating i-rename yung SSID o yung Wi-Fi name itong ating TP-Link router. So, pwede nating i-apply itong sinasuggest ng TP-Link dito or pwede rin natin itong i-rename ng gusto natin na Wi-Fi name. Pwede na rin natin gayahin yung Wi-Fi name ng ating main router. So, ako, ang ilalagay ko na lang ay itong ProLink AP1. So, doon sa password, pwede rin natin kopyahin or gayahin yung password ng ating main router. Pero pwede rin nating iset or pwede rin natin itong palitan or i-modify ng password na gusto natin. Okay, so ako goods na ako dito, hindi ko napapalitan yung password. And then, next. And then, save. So, hindi lang natin mag-apply yung settings or configuration na ginawa natin. Ngayon, i-check na natin kung connected na tayo doon sa ating TP-Link as range extender. Ayan, so kung papansin nyo, connected na ako doon sa ProLink AP1. So, yun yung ating range extender. So, ito yung ating TP-Link na ginawa nating range extender. Ngayon, balik tayo dito sa web browser natin. And then, i-check lang natin itong I have connected to the extended network. And then, finish. Ayan, so successful na nating na-configure yung ating TP-Link router as range extender. So, subukan nating mag-speed test kung meron na itong internet connection. Ayan, so meron na nga itong internet connection. Okay, ngayon pwede na nating ilipat yung ating TP-Link router as range extender doon sa ibang parte ng ating bahay nang walang ginagamit na network cable. So hassle-free yun kasi nga wala kang kailangang cable na ilatag, diba, or isabit-sabit para makakonect yung ating TP-Link router. Kaya make sure ilalagay nyo ito sa parte ng bahay na kahit paano meron naman siyang Wi-Fi signal na nadedetect doon sa ating main router para magkaroon pa rin siya ng magandang reception at connection doon sa main router. So yun lang, sana nakatulong ang video na to. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!